Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1411. Haha Cloud, halika, hindi mo ba nais na maghayganti sa iyong kapatid? Una, kailangan mong abutin ako kung nais mong maghayganti, kung hindi man ay maaari kang mangarap. Panipi. Sa loob ng simboryo, sa itaas ng kagubatan, kinokontrol ni Jackie ang lumilipad na taybak upang mabilis na lumipad. Ang pagpapanatiling isang distansya kung saan hindi siya ma-take ni Cloud, at lumingon ang kanyang ulo at tumawa sa kalaban. Boy, sa palagay mo hindi ba ako makakaab sa iyo? Inihaw ni Cloud ang kanyang ngipin ng galit, sinawsal ang kanyang palad, direktang kumuha ng isang piraso ng papel na talisman, at iniksyon ang ilang aura sa talisman. Ang papel ay nagbigay ng ilang ilaw, at si Cloud ay natigil ang papel sa kanyang katawan, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng higit sa 2 beses. Ano? Si Jackie ay hindi pa nakakita ng ganoong kayamanan. Nang makita na ang distansya sa pagitan ng dalawa sa kanila ay lumapit, huminga siya ng takot, at ang kanyang mukha ay agad na naging isang maliit na pangit. Hindi na siya naglakas loob na mangulol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay lumipad na hanggang ngayon, at si Daniela at iba pa ay dapat ding maging ligtas. Gayunpaman, natagpuan niya na kahit na ginamit niya ang kanyang bilis hanggang sa matinding oras na ito, mas mabilis pa rin ang bilis ng ulap, at ang distansya mula sa kanya ay lumapit. Mapahamak, anong uri ng papel ito sa kanyang katawan? Sa totoo lang, panipi. Galit na galit si Jackie, at sa oras na ito, na-clench na ni Cloud ang kanyang mga kamao at sumabog sa kanya. Dalawang kakilakilabot na mahabang dragon ang lumitaw muli na may isang uri ng lumiligid na dragon, na dumidiretso sa harap ni Jackie, na nagbibigay sa kanya ng isang napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Tumingin si Jackie at nakita na ang malaking dragon ng aura ay dumiretso sa kanya at hindi siya sapat na mabilis. Lumipat siya sa kaliwa at kanan, walang paraan upang maiwasan ito. Kung ito ay nahulog sa kanya, kung gayon siya ay tiyak na mamamatay. Maaari lang akong lumaban. Hinawakan ni Jackie ang kanyang mga ngipin, huminto, hayaan ang lumilipad na taybak na lumutang ng direkta sa harap niya, pagkatapos ay hinawakan ito sa palad ng kanyang kamay, at bumagsak patungo sa harapan. Mga sinaunang swords. Ginamit ni Jackie ang kanyang pinakamataas na antas ng martial arts wave swords muli, at kaagad sa harap niya ang isang aura ng isang lumilipad na taybak ay lumitaw. Mukha itong mabangis at lumipad pasulong. Dumiretso ito sa dalawang espiritual na mga dragon. Bigla, nagkaroon ng isang kakilakilabot na dagandong. Si Jackie ay nakuha ng ilang sandali, at agad na lumipad ng diretso. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling pag-atake ay dapat napigilan ng ilang segundo. Ngayon na maaari niyang bilhin ang kanyang sarili ng ilang higit pang mga segundo, maaaring siya ay nanalo ng oras upang mabuhay. Ang isang malakas na ingay ay sumulpot sa likuran niya, at pagkatapos na humawak ng 2 segundo, hindi mapigilan ng mga lumilipad na espada ni Jackie. Nawasak sila pagkatapos ng kaunti. Ang 2 dragon na may natitirang kapangyarihan ay dumating sa kanya. Gayunpaman, napakabilis ng lumilipad na taybak ni Jackie. Hinawakan ni Jackie ang lumilipad na taybak at hinimok itong lumipad pasulong. Tumagal ng ilang sandali, at ang distansya ay lumawak muli, at lumipad siya mula sa pag-atake ng saklaw ng pag-atake ng 2 dragon. Sa huli, ang mga dragon ay nahulog sa kakahuyan tulad ng 2 bomba na sumabog na may apoy at nakakatakot na momentum. Kabanata 1412. Ang batang ito ay masyadong matalino. Tumingin si Cloud at sobrang galit na hinabol siya muli. Malinaw din siya sa kanyang puso na si Jackie ay dapat na deal sa lalong madaling panahon, kung hindi man, ang epekto ng kanyang tableta ay mag-expire, at sa sandaling walang epekto ang tableta, walang alinlangan na mamatay siya. Ang bilis ng dalawa sa kanila ay napakabilis, at may mga kasunod na hangin habang nagpatuloy ang paghabol. Kung ang pil ng taong ito ay sensitibo sa oras, kung gayon ang papel sa kanyang katawan ay dapat ding maging sensitibo sa oras. Jackie habang nasa mabilis na paglipad, at nag-iisip. Pumunta sa impyerno. Gayunpaman, nahuli siya ni Cloud, at muling lumitaw si Jackie sa loob ng kanyang saklaw ng pag-atake. Pinapikit niya ang kanyang kamao at sumabog muli sa harapan. Roar! 2 malaking dragon ang lumitaw muli, umuungal, at dumiretso kay Jackie. Ang taong ito ay nakakakuha muli. Sa noo ni Jackie, bumagsak ang pawis, at kailangan niyang bumalik upang labanan muli. Siyempre, ito ay katulad ng huling oras, pagkatapos ipakita ang pag-atake, agad siyang lumingon at nagpatuloy na tumakas. Tumigil ka, hindi mo ito magagawa. Panipi. Nagpanik si Cloud. Kung magpapatuloy ito, sa sandaling ang epekto ng tableta sa kanyang katawan ay naipasa ang takdang oras, talagang magkakaproblema siya.
Matapos maabutin mula sa oras-oras, patuloy na nilalabanan ni Jackie ang pag-atake, pagkatapos ay tumakbo at nagtago. Binili niya ang kanyang sarili ng ilang segundo bago lumingon at patuloy na makatakas. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paghabol at labanan na ito, at mayroong isang kakila-kilabot na tunog ng pakikipaglaban sa kagubatan, na tunog ng mabangis. 10 minuto ang lumipas, ang noo ni Jackie ay natatakpan ng mga pinong kwintas ng pawis. Gaano katagal ang epekto ng pil ng taong ito? Hindi ito gagana kung magpapatuloy ito. Bukod dito, ang ibang partido ay nagbago ng kanyang talisman na papel. Maraming mga papeles ng talisman sa kanya. Panipi. Ang mukha ni Jackie ay naging mas pangit. Upang pigilan siya mula sa pagtakbo, ang iba pang partido ay patuloy na pinaglaruan siya mula sa likuran. Sinasabi na siya ay isang pambubuli, at natakot siya. Gayunpaman, alam ni Jackie sa kanyang puso na ang ibang partido ay nais lamang na pukawin siya, kaya sa halip na marinig ito, patuloy lang siyang tumatakbo. Gayunpaman, hindi ito ang parehong bagay, ang base ng paglilinang ng ibang partido ay mas mataas kaysa sa kanya, kung magpapatuloy ito, ang aura sa kanyang katawan ay tiyak na gagamitin muna. Gayunpaman, pagkatapos ng paglipad sandali, narinig ni Jackie ang isang hiyawan mula sa likuran. Huminto siya kaagad at tumingin sa likod upang makita na ang ulap ay gumawa ng isang masakit na ekspresyon, at ang momentum sa kanyang katawan ay talagang umatras ng kaunti. Haha, okay, mahusay. Masayang-masaya si Jackie. Ang epekto ng tableta ng ibang partido ay tila nagsimulang mawala, at ang iba pang partido ay makakatanggap ng backlash ng susunod na tableta. Kabanata 14:13. Ang ekspresyon ni Cloud ay medyo masakit, at ang kanyang lakas ay talagang nahulog mula sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, mabilis na bumalik sa huli na tunay na Diyos, at pagkatapos ay ang gitnang tunay na kaharian ng Diyos. Diyos ko, nasa gitna siya ng tunay na lupain ng Diyos at bumabagsak pa rin. Mas nasasabik pa si Jackie matapos makita ang base ng paglilinang ng kalaban, ngunit nahuhulog pa rin siya. Sa kasong ito, magiging masyadong simple upang patayin ang kalaban. Kapag natapos na ang epekto ng tableta, magiging tulad siya ng isang may sakit na pusa. Sa huli, ang base ng paglilinang ni Cloud ay talagang naging base ng paglilinang ng paunang yugto ng Demigod Realm, at pagkatapos ay tumigil, na parang hindi siya naging master ng tunay na lupain ng Diyos. Demigod Realm maagang yugto. Ngumiti si Jackie, at siya ay hinalinhan. Labis siyang nag-aalala tungkol sa pagpatay, ngunit ngayon, ang epekto ng tableta ng ibang partido ay lumipas, at ligtas siya. Panipi. Tumingin si Cloud kay Jackie bago lumingon upang tumakas. Gayunpaman, huminto si Jackie sa harap niya sa isang flash at sinisilip sa kanya. Maaari ka pa bang makatakas sa bilis na ito at ang base na ito? Tila ang epekto ng iyong papel ay mabuti, ngunit pagkatapos mawala ang base ng paglilinang, bababa din ang bilis. Panipi. Boy, ako ang apo ng pamilya ng Hunt, sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang patayin ako, ikaw, tapos ka na. Cloud greeting ang kanyang mga ngipin, nagbanta kay Jackie mapait. Master Hunt, bobo ka ba? Nangahas akong patayin ang iyong kapatid, kaya natatakot akong patayin ka. Panipi. Si Jackie ay sumigaw, ano pa, wala nang iba dito. Hinabol mo ako kanina, sa palagay mo hahayaan kita ngayon. Sa palagay ko ay nasanay ka na sa pagiging panganay na batang master, na iniisip na ang pangalan ng iyong pamilya ng Pangangaso ay lubhang kapaki-pakinabang, di ba? Panipi. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang kalaban ay nagpahid ng kanyang ngipin at sumabog na may 2 suntok. Naaawa na ang 2 dragon na ito ay hindi maganda ang hitsura sa oras na ito. Kung ikukumpara sa ngayon, talagang malayo sila sa likuran. Ang laki ng 2 ulo na dragon ay 1/4 lamang ang laki ng mga nauna. Mas mahusay na sabihin na sila ay tulad ng 2 maliit na ahas. Direkta ni Jackie na sumabog ang 2 taybak sa isang hilera, at ang 2 taybak na ores ay sumabog ang 2 maliit na dragon, at pagkatapos ay isa pang taybak ay dumiretso sa ulap. Si Cloud ay tinamaan at ang buong katawan niya ay pinutol sa 2, at nahulog siya mula sa mataas sa hangin, at hindi siya gumagalaw. Matapos patayin si Cloud, agad na lumipad si Jackie at kinuha ang taybak sa kamay ni Cloud at ang kanyang singsing. Natatakot na natuklasan, agad siyang nag-flick at nawala sa mga puno. Matapos lumipad ng ilang sandali, dumating si Jackie sa isang yungib, pagkatapos ay naupo, at nakuha muna ang kanyang aura. Matapos niyang mabawi ang aura sa kanyang katawan, natuklasan din niya na ang langit ay lumabo din, at malinaw na ang langit ay malapit ng madilim. Inilagay lamang niya ang taybak ng kalaban sa kanyang sariling singsing, kinuha ang mga nilalaman ng kanyang singsing, at inilagay ito sa harap niya. Kailangan kong sabihin na maraming mga token sa singsing na ito ng batang Master Hunt. Kinolekta ni Jackie silang lahat.
Bilang karagdagan sa mga token, mayroong maraming mga table tasks, at natuklasan din ni Jackie na talagang mayroong isang maliit na bote na naglalaman ng 5 table tasks. Ang tableta na ito ay isang malabong pulang kulay. Naalala niya ng malinaw na ang tableta na kinuha ng ibang partido ay ang ganitong uri ng tableta. Bilang karagdagan sa tableta na ito, mayroon ding maraming mga damo ng espiritu. Maraming mga damo ng espiritu ng pangalawa at unang ranggo. Bilang karagdagan, mayroon ding ilang mga piraso ng uri ng mahiwagang papel na maaaring mapabilis ang kanyang paglipad. Maraming pagnakawan. Ngumiti si Jackie, inilayo ang lahat, at itinapon ang singsing ng ibang partido. Matapos pag-isipan ito, kumuha lang siya ng maraming mga hanay ng mga materyales upang maghanda para sa alchemy. Muli ay kinuha niya ang isang pangalawang grade na mababang antas ng formula ng pil mula sa Young Master Hunt, tiningnan ng mas malapit at inihambing ang mga materyales sa harap niya. Ngumiti ng bahagya si Jackie, susubukan ko ang pangalawang baitang na mababang antas na tableta na ito. Kung matagumpay kong pinuhin ito, magiging pangalawang ranggo ako ng alchemist. Panipi. Kabanata 14:14. Nang naisip niya na sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na pinuhin ang pangalawang baitang na tableta, nagkaroon ng tuwa sa puso ni Jackie. Bago, wala rin siyang race eta para sa pangalawang baitang na tableta. Ang ganitong bagay ay masyadong mahalaga para sa kanya, ngunit kahit na may isang tao, imposible para sa kanila na ibigay ito sa kanya. Sa hindi inaasahan, sa kompetisyon na ito, ang pangalawang batang master ng pamilya ng Hunt, ang Pil Refining Master, matapos na pinatay ni Jackie, ay iniwan siya ng ilang mga formula ng pangalawang baitang. Ngayon, maaari rin niyang subukan ang pagpipino ng pangalawang ranggo na mababang antas ng tableta. Kung siya ay matagumpay, kung gayon siya ay magiging isang pangalawang grade na mababang antas ng alchemist. Tinansya na ang tanging tulad ng mga alchemist ng pil ay si Chet Hunt at ang unang nakatatanda ng pamilyang Cabello. Makalipas ang ilang sandali, bahagya na pinigilan ni Jackie ang kanyang kaguluhan, at sinimulan ang pag-init ng hurno ng tableta sa harap niya ng kaunti, at pagkatapos ay dahan-daang ilagay ang damo ng damo sa pugi ng pil sa pagkakasunod-sunod, habang sinimulan niyang kunin ang panggagamot na juice sa masiglang damo. Sa paglipas ng oras, ang kahirapan sa pagpino ng pangalawang baitang tableta ay malinaw na mas mahirap kaysa sa first grade pil. Nabigo si Jackie noong naghahanda siya upang mapahamak ang tableta. Ang init ng gamot ay sobrang init na halos pinirito ang hurno. Sa huli, ang concoction ay battered. Ang unang hanay ng mga mahalagang materyales sa panggagamot ay na-scrape. Hoy, ito ay talagang mas mahirap kaysa sa pagpino ng first grade pil. Pinahid ni Jackie ang mga kwintas na pawis sa kanyang noo at hindi maiwasang magbuntong hininga at isipin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangalawang grade pil. Kung wala ang gabay ng isang master, maaari ko lamang sundin ang pagpino ayon sa sitwasyon na naitala sa recipe ng tableta, at hindi madaling makarating sa huling hakbang. Matapos magpahinga ng 10 minuto, sinimulan ni Jackie na pinuhin ang pangalawang materyales sa panggagamot. Sa oras na ito, ang bilis ni Jackie ay malinaw na mas mabilis kaysa sa dati, at mas mahusay din siya. Bilang karagdagan, natutunan niya ang ilang karanasan mula sa nakaraang oras. Binigyang pansin ni Jackie ito. Ang proseso ng pagpipino na ito ay talagang napunta ng maayos. Sa wakas, ngumiti si Jackie nang walang pasubali at bahagyang itinaas ang kanyang kamay, isang maliit na tableta sa hurno ng tableta ay lumipad, at pagkatapos ay lumulutang sa harap ni Jackie. Haha, mabuti iyon. Tumawa si Jackie, at masaya siya. Ang isang tableta sa unang yugto ng ikalawang yugto, sa hindi inaasahan, ang pangalawang pagpino ay magiging matagumpay. Nang tiningnan niya muli ang labas ng yungib, nalaman niya na ang langit ay bahagyang mas maliwanag. May mga 4 na araw pa rin ang natitira. Sa kompetisyon na ito, ang aming unang lugar ay matatag. Bukod dito, pinatay namin ang napakaraming tao at nakakuha ng maraming damo ng espiritu. Ang iba ay dapat na naghahanap ng damo ng espiritu. Habang narito ako, susubukan kong masira hanggang sa huli na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag umalis tayo. Panipi. Tiningnan ni Jackie ang tableta sa kanyang kamay, puno ng kumpiyansa. Siya ay nasira hanggang sa gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ito ay isang habang. Ang aura sa katawan na ito ay napakalakas din, at naging matatag din siya sa kaharian na ito. Naniniwala siya na sa pangalawang baitang na mababang antas na tableta na ito, maaari niyang pindutin ang tunay na yugto ng Diyos sa huling yugto ng walang kahirapan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lumabas, ang mga tao ng pamilya ng Hunt ay maaaring target sa kanya. Kung siya ay dumaan sa huli na yugto ng tunay na lupain ng Diyos, kasama ang kanyang sandata, hindi niya matatakot ang master ng pamilya ng Pangangaso. Maraming tiwala si Jackie sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban.
Kung mayroon siyang isang lakas na pakikipaglaban na maihahambing sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, hindi ba nangangahulugang mayroong halos 3 taluktok ng tunay na lupain ng Diyos sa kanyang puting pamilya? Ang pangkalahatang lakas ng puting pamilya ay tiyak na babangon sa susunod na antas. Siyempre, gaano kaiba ang lakas sa pagitan ng kanyang sarili at ng Panginoon ng pamilya ng Hunt. Hindi sigurado si Jackie kung maaari niyang labanan siya. Pagkatapos ng lahat, hindi pa sila nakipaglaban sa bawat isa. Hindi sa banggitin na ang master ng pamilyang Hunt ay ang pinakamalakas na tao sa mga pamilyang Anino, at kahit na sabihin na siya ang pinakamalakas na Panginoon ay hindi magiging isang pagmamalabas. Kabanata 14:15. Matapos isipin ang tungkol dito, nakita ni Jackie ang pagpasok ng yungib at nadama na medyo nakatago pa ito, at nasa labas na ng kagubatan kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Pagkatapos ay inilagay niya ang tableta sa kanyang kamay ng diretso sa kanyang bibig, at pagkatapos ay nilamon ito sa isang kagat. Habang ang tableta ay pumasok sa kanyang tiyan, isang kakilakilabot na mahusay na enerhiya ang natanggal. Ang enerhiya ng pangalawang baitang na ito ay talagang hindi simple. Kahit na ito ay isang mababang antas lamang ng tableta, ang enerhiya sa loob nito ay tiyak na maraming beses na mas malaki kaysa sa isang unang grade pill. Agad na pinatakbo ni Jackie ang mga pagsasanay at sinimulang hilahin ang aura sa kanyang katawan ng kaunti, at dinala ito ng diretso sa direksyon ng kanyang aura center. Sa paglipas ng oras, ang malabong aura sa katawan ni Jackie ay malinaw na nadama, at ito ay pinalakas ng kaunti. 2 araw pa ang lumipas, at may 2 araw lamang bago matapos ang laro. Si Daniela at ang iba pa ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno na may madilim na mukha. Master Jackie, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tapos na ang laro bukas, hindi ko alam kung mahahanap natin siya ngayon. Nang naisip ni Martin si Jackie, nagpakita rin siya ng isang kalungkutan. Tiyak na makakabalik siya ang aking kuya, naniniwala ako sa kanya. Gumawa siya ng mga himala ng paisa-isa, sa oras na ito, tiyak na gagana ito. Si Yul ay clenched ang kanyang mga kamao at may kumpiyansa na sinabi. Ang ulap ay may talisman na iyon, medyo mahirap. Kung nahuli si Jackie, tiyak na mamamatay siya. Panipi. Isang tao mula sa pamilyang Tudor ang nagbuntong hininga. Naramdaman niya na maaaring mabuhay si Jackie. Hindi sila masyadong abala at naghihintay lang sila rito. Maraming mga tao ang madalas na lumipad at tumingin sa paligid upang makita kung maaari nilang makita si Jackie. Gayunpaman, ilang araw na, at hindi rin ito nakita ni Jackie. Ang posibilidad ng pagkamatay ni Jackie ay masyadong mahusay. Kung buhay pa siya, lohikal, kahit na malaki ang kagubatan, kailangan lang niyang tumingin sa paligid dito. Gamit ang lumilipad na taybak, napakabilis niya, dapat niyang makita ang mga ito ng napakabilis. Anong kalokohan? Kung sasabihin mo ang ganito, tatalo kita. Panipi. Tumayo si Rufus at sinabi ng mapait sa lalaki, iyon ang aking malaking kapatid, kaya panoorin ang iyong bibig. Mas mainam na isara ang iyong bibig. Ang aking panganay na kapatid ay hindi kailanman mamamatay. Panipi. Master, hindi ko nais na sabihin ito, ngunit ilang araw na, at hindi siya nagpakita. Bukod dito, sinabi ito ni Miss Helena, sumali siya at si Jackie, at pareho ang may parehong pagiging epektibo sa labanan bilang ulap. Ang isa pa ay kumuha ng tableta na iyon, kaya kasama si Miss Helena na wala doon, maaari bang mag-away ng mag-isa si Jackie? Panipi. Bumantong hininga ang lalaki, walang magawa. Sa sandaling ito, tahimik ang lahat. Dahil alam nilang lahat na ang posibilidad ng pagiging buhay ni Jackie ay marahil 10% lamang. Kabanata 14:16. Hoy, bakit hindi pa siya bumalik? Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, may nagbuntong hininga ulit. Hoy, mayroong isang tao na nakatayo sa isang lumilipad na taybak doon, na lumilipad dito. Sa sandaling ito, ang isang taong Tudor na pamilya na lumipad sa sangay ay maligaya ang sinabi. Talaga, mahusay. Nang marinig ito ni Helena, Daniela at iba pa, lahat sila ay nasa sabik, at agad na nagsimulang lumipad. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, matapos nilang makita ang tao sa lumilipad na taybak, ang kanilang mga ekspresyon ay naging isang maliit na pangit. Matapos lumipad ang ibang partido, natakot siya. Nang makita niya na maraming mga tao dito, bagaman siya ay mula sa isang unang klase na pamilya, siya ay mula sa pamilyang Canmore, at hindi siya natatakot sa anumang bagay sa ordinaryong panahon. Gayunpaman, ang lahat ng mga master sa harap niya. Mayroong daan-daang mga tao sa ilalim ng kagubatan. Paano niya labanan ang sitwasyong ito? Mahusay, hello sa lahat, nag-iisa ako, at wala akong mga token. Kung nais mo ng anuman, ibibigay ko ito sa iyo. Inaasahan kong wala kang gagawin. Ang lalaki ay mapait na sinabi. Siya ay nasa paunang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos.
Bagaman hindi mababa ang paglilinang na ito, hindi siya kalaban sa harap ni na Helena, Daniela, Venus at Rufus, at wala rin siyang kakayahang pigilan. Sino ang nais ng iyong token? Bukod, ang laro ay matapos bukas. Hindi kami interesado na kunin ang iyong mga token. Panipi. Nang makita ni Daniela ang lalaki ay hindi si Jackie, ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo. Binigyan niya siya ng isang galit na hitsura, tumawid sa kanyang mga braso at sinabing, umalis ka, mawala ng mabilis, maiinis ako kapag nakita kita ulit. Nagpapasalamat ang lalaki na hindi nila kinuha ang naiwan niya, ngunit mukhang sila ay nababagabag sa kanya. Hindi niya talaga maintindihan kung saan nasaktan niya ang kagandahang ito, at siya ay talagang nahuli ng sorpresa, hindi sigurado kung bakit sila naiinis. Okay. Ang lalaki ay nakakagulat, ngunit mabilis niyang pinalayas ang kanyang kalagitnaan ng grade na lumilipad na taybak ng diretso sa layo. Pagkaraan ng isa pang habang, mayroon talagang 4 o 5 puting miyembro ng pamilya na lumilipad mula sa malayo. Nang makita nila si Daniela at ang iba pa na nakatayo rito, lumubog ang kanilang mga mukha, at ang mga paparating na tao ay medyo natatakot, nagtataka kung ang mga kababaihan ay kukunin ang kanilang mga bagay. Kain. Matapos makita sila ni Yul sa kakahuyan sa ibaba, agad siyang lumipad at sumigaw sa kanila. Nakita ni Kain White na ito ay Yul, at siya ay hinalinhan, at pagkatapos ay tiningnan ang mga kakahuyan sa ibaba, upang malaman lamang na napakaraming tao ang nagtipon sa lugar na ito, at napakaraming tao mula sa puting pamilya. Mahusay, Miss Yul, mahusay, hindi ko inaasahan na ang lahat ay narito. Si Kain ay labis na nasasabik, at pagkatapos ay sinabi, sa mga araw na ito, ang ilan sa atin ay talagang maingat. Nakita namin ang mga batang masters na napatay. Hoy, ang larong ito ay ganap na naiiba sa mga nauna. Panipi. Sa puntong ito, tila may naisip si Kain. Pagkatapos tumingin sa paligid, tinanong niya, sa pamamagitan ng paraan, ano ang tungkol kay Master Jackie? Bakit hindi ko siya nakikita? Hindi ba siya nanatili sa iyo? Panipi. Ang mga mukha ng lahat ay naging madilim nang marinig nila ito. Hindi, may nangyari sa kanya. Nagpanik si Kain matapos makita ang lahat ng ganito at pakiramdam na hindi tama ang kapaligiran. Sinabi niya na, imposible, si Master Jackie ay napakabuti, at ang kanyang talento ay mabuti, kung may mangyayari sa kanya, ano ang magagawa natin sa puting pamilya? Walang maaaring mangyari sa kanya. Panipi. Iyon lang, sigaw ni Yul. Sa isang tono, sinabi niya sa ibang partido kung ano ang nangyari dati, lahat ng mga detalye. Kabanata 14:17. Para sa lahat, talagang pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Hindi pa sumigaw si Kain. Ang isang babaeng sumama sa kanya ay umiiyak na, at tila isang malungkot na sandali. Tingnan mo, lahat, Jackie, ito ay Jackie. Biglang nakita ni Daniela sa malayo ang isang pamilyar na figure sa isang lumilipad na taybak, na lumilipad dito, at bigla siyang nasasabik. Lahat ng tao sa kakahuyan ay labis na nasasabik nang marinig nila ito, at lahat sila ay lumipad. Di nagtagal, isang malaking pangkat ng mga tao ang lumitaw sa kalangitan dito. Hinahanap ni Jackie ang lahat, ngunit nang makita niya na maraming tao dito, ngumiti siya at lumipad ng diretso sa kanila. Napakaganda, nakaligtas talaga siya. Si Helena ay labis na nasasabik, sa ilang kadahilanan, ang kanyang mga mata ay bahagyang pula sa sandaling ito. Alam namin na gagawin ito ni Master Jackie. Agad na tinapik ng isang lalaki ang kanyang hita. Oo, batang Master Jackie, siya ay isang master sa mga masters. Walang sino man ang kanyang kalaban, kahit na ang batang master ng pamilya Hunt. May isang tao mula sa pamilyang Tudor na pantay na nasasabik. Alam nilang lahat na ang buhay ng mga taong ito ay lahat ay naisave ni Jackie. Sa oras na iyon, kung si Jackie ay hindi nakulong si Cloud, lahat sila ay maaaring mamatay. Haha, hello lahat, hindi kita nakita ng ilang araw. Sabi ni Jackie na may ngiti pagkatapos lumipad. Ikaw, talaga, bakit ka napunta rito? Natakot kaming lahat hanggang kamatayan, natatakot na patay ka. Panipi. Halos sumugod si Daniela upang yakapin si Jackie, ngunit kapag naisip niya ito, sa harap ng lahat, naisip ng lahat na ang kanyang kapatid ay kasintahan ni Jackie. Sa huli, nilabanan niya ang salpok sa kanyang puso at nagalit. Daniela, paano siya masisisi? Hindi madali para sa kanya na mabuhay. Tinatayang siya ay nasugatan. Kaya kailangan niyang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Bukod, hindi madaling mahanap tayo sa isang malaking kagubatan. Hindi madaling mahanap tayo. Kaya't maayos na ang nagawa niya. Hindi mapigilan ni Helena si Daniela. Oo, kailangan lang niyang mabuhay. Si Venus, na nagkaroon ng ilang pagkiling laban kay Jackie dati, ngayon ay walang pag-iingat laban kay Jackie, ngunit sa halip ay hinahangaan si Jackie sa kanyang puso.
Kailangan niyang sabihin na ang pangitain ng kanyang kapatid ay talagang mahusay na makakahanap siya ng isang napakahusay na tao. Okay, lahat ay magpahinga dito, bukas makakalabas ka. Ngumiti si Jackie, at pagkatapos ay lumipad, at sinundan siya ng lahat at lumapag sa lupa. Sa pamamagitan ng paraan, paano ang tungkol sa ulap? Patay na ba siya? Naaalala ko na ang kanilang pamilya ng Pangangaso ay may isang talisman na makakatulong sa paglipad at dagdagan ang bilis ng paglipad. Ginamit ba niya ang bagay na iyon at habulin ka? Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong niya si Jackie. Oh, lumiliko na ang uri ng kakaibang papel ay tinatawag na isang talisman. Biglang sinabi ni Jackie, huwag kang mag-alala, patay na ang taong iyon. Matapos gamitin ang talisman na iyon, ang kanyang bilis ay talagang napakabilis. Ngunit maaari kong pigilan ang ilan sa kanyang mga pag-atake. Sa tuwing lumalaban ako, magpapatuloy akong lumipad. Pa rin, matagal na. Ang epekto ng kanyang gamot ay nawala at pagkatapos na mabacklash, ang kanyang base sa paglilinang ay talagang nahulog sa demigod realm. Panipi. Kabanata 14:18. Walang paraan, ang epekto ng backlash ng tableta na ito ay sobrang kakilakilabot. Mula sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, halos nahulog siya sa ika-9 na grado ng Grandmaster. Nang marinig ito ng lahat sila ay huminga ng matalim na hangin. Kailangan kong sabihin na ang tableta ay talagang malakas. Maaari itong mapabuti ang base ng paglilinang at dagdagan ang pagiging epektibo ng labanan sa isang maikling panahon. Ang bagay na ito, sa kritikal na sandali, ay ang susi sa tagumpay, ngunit ang presyo na binabayaran nito ay tila napakahusay. Siyempre, kung hindi ito para sa kakilakilabot na backlash, hindi ito kukunin ni Cloud. Ngunit nasugatan din siya, at hindi ang aming kalaban, kaya kinuha niya ang tableta. Panipi. Hindi mapigilan ni Jackie na huminto at pagkatapos ay nagpatuloy, salamat sa aking lumilipad na taybak, ang bilis ay mabilis, kung hindi man ay papatayin ako ng taong iyon. Oo, pakikinig sa iyo, nakakaganyak talaga. Sumagot si Rufus nang may damdamin sa kanyang mukha, pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ipinaliwanag niya sa lahat. Sa pamamagitan ng paraan, lahat ay lalabas bukas. Sa oras na iyon, kung ang pamilya ng Pangangaso. Tanong, sino ang pumatay sa kanilang pangalawa o panganay na batang master? Walang sino man sa atin ang pinapayagan na magsalita, alam mo ba? Pagkatapos ng lahat, ang iba pang 3 tao na nakakaalam tungkol dito ay patay na. Panipi. Huwag kang mag-alala na isave ni Master Jackie ang aming buhay, tiyak na wala tayong sasabihin, lahat, di ba? Ang isang lalaki mula sa pamilyang Tudor ay agad na tinapik ang kanyang dibdib at sinabi. Oo, tiyak na hindi namin sasabihin. Kahit na pinapatay ako nito, hindi ko ito sasabihin. Ang iba ay ipinangako kaagad ng paisa-isa. Ngumiti si Jackie, sinawsal ang kanyang palad, at talagang kumuha ng maraming mga token, at pagkatapos ay ibinigay ito kina Rufus at Helena. Hatiin ang kalahati at kalahati. Bakit mo kami binibigyan ng sobra? Iyon ay labis, talaga, kapatid na si Jackie, hindi natin ito hihilingin. Agad na tumanggi si Rufus. Oo, Jackie, panatilihin ito. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga trofeo na nakuha namin sa labanan ay ipinamamahagi sa iyo sa proporsyon sa iyong kapatid na si Yul. Panipi. Hindi rin kinuha ni Helena ang mga token mula kay Jackie. Bukod, nakakuha sila ng sapat na mga token. Walang problema na ipasok ang nangungunang 3. Hindi na kailangan ng mga token ni Jackie. Sa hindi inaasahan, ngumiti si Jackie ng mapait at sinabing, kailangan mong ibahagi ang ilan sa akin, sobra na. Masyado na. Sina Rufus at Helena ay sumulyap sa isa't isa, silang dalawa ay tumingin sa isa't isa. May isang kakatwang hitsura sa kanilang mga mukha. Tumango si Jackie, oo, maraming mga token si Cloud sa kanyang singsing, dapat kong bigyan ka ng ilan. Ang mga token na nakuha ko mula sa kanya ay dapat na hatiin ng maayos. Panipi. Oo, kapatid na si Jackie, inilalagay ko ang lahat sa singsing na ito, at maibibigay ko ito sa iyo ngayon. Ngumiti si Yul. Ngumiti siya, at ibinigay ang singsing kay Jackie. Kinuha ni Jackie ang mga bagay at tumingin, at ngumiti na nasiyahan, sa oras na ito, nakakuha kami ng maraming damo ng espiritu at iba pa. Oo, sa oras na ito ang laro, kahit na ito ay malupit. Ngunit maaari itong ituring bilang isang ehersisyo para sa lahat. Ang kaligtasan ng buhay ng pinakadulo at mahina ay kumakain ng malakas. Ito ang panuntunan ng kaligtasan ng buhay sa mundong ito. Panipi. Sinabi rin ni Rufus na may emosyon, kapag lumabas tayo, ang mga tao ng pamilyang Hunt, ang mga tao ng pamilyang Lagorio, at higit pa ang mga tao ng pamilyang Trevino, sa palagay ko ay magagalit sila.
Dagdag pa ni Jackie, mayroon ding mga tao mula sa pamilyang Norman, ang 3 batang masters ng pamilyang Norman, pinatay ko rin sila. Kabanata 14:19. Haha, ito ay dahil nang ahas silang lumaban sa aking kuya. Naghahanap sila ng kamatayan sa kanilang sarili, hindi nakakagulat. Tumawa ulit si Rufus. Sa gabi, lahat ay hinahabol lamang ng ilang mga monsters at nagtipon sa paligid upang maghurno sa kanila. Dahil walang malakas na monster sa periphery ng kagubatan, lahat ay maaaring makapagpahinga ng lubusan. Sa oras na ito, marami sa iba pang mga paligsahan ang nagsimulang pumunta sa periphery din, ang ilan ay natagpuan ang isang lugar na itago, at naghintay para sa pagtatapos ng susunod na araw. Di nagtagal, magaan ito sa susunod na araw, at lahat ay nakikipag-chat, naghihintay para sa pagtatapos ng laro. At sa itaas ng langit ay unti-unting nagsimulang magbago. Sa tuktok ng Kobe Mountain, isang gintong pattern ang lumitaw ng hindi inaasahan. Sa pattern, mayroong 7 light spot ng iba't ibang kulay. Matapos lumitaw ang mga light spot na iyon, nagsimula itong kumurap. Lumalabas na ba? Mawawala na ba ang ilaw na kurtina na ito? Panipi. Hindi ko alam kung paano makalabas, ano ang pakiramdam ko, mayroong isang uri ng pang-akit sa kalangitan. Ito ay tulad ng isang puwersa. Panipi. Maraming mga tao ang nagsimulang makipag-usap, at ang pang-akit mula sa kalangitan ay lumalakas at mas malakas. Ang gintong pattern ay tila pamilyar. Napansin mo ba ito? Tila nakita mo ito sa isang lugar. Panipi. Ang hindi inaasahan ni Jackie ay sa oras na ito, biglang sinabi ni Daniela. Nakapagtataka, kukuha ako ng ilang mga larawan gamit ang aking telepono. Hinawakan ni Venus ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Bakit ang pattern na ito ay mukhang isang mapa? Tinitingnan din ito ni Rufus, pagkatapos ay sinabi. Mas natigilan pa ang puso ni Jackie, oo, mukhang mapa ito. Maaari mong tingnan ang lahat ng 7 light spot na ito ng iba't ibang kulay, kung nasaan sila, at kung mayroong anumang lokasyon na katulad nito. Panipi. Si Jackie ay biglang nagkaroon ng isang kawaila hilakbot na haka-haka. Naniniwala siya na dapat mayroong isang tunay na lupain ng Diyos, ngunit hindi niya alam kung paano o kung bakit ito nawala. At ang pormasyong ito ay naiwan bilang isang sirang pormasayon maraming taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay naayos na ni Jared Hunt, naramdaman niya, marahil, ang pormasyong ito ay isang uri ng gabay. Siguro, ang pagtatayo ng pormasayon at ang sinaunang haligi ng bato ay sadyang nawasak, at ang layunin ng pagsira nito, natatakot ako, ay takpan kung ano ito. Ang mapa na ito ay katulad ng aming Daxia. Nagsimulang mag-isip din si Helena. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya, Diyos ko, ang mga lokasyon ng 7 light spot na ito ay talagang hindi random na ipinamamahagi. Oo, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, nalaman mo ba na pareho ito sa pamamahagi ng 7 mapanganib na lugar sa Daxia, pareho ba ito? Panipi. Oo, talaga, ang posisyon ay talagang katulad sa posisyon ng 7 mapanganib na lugar. Panipi. Inihayag din ni Daniela, Diyos ko, ngayon ay naisip ko na ang mga pattern na ito ay gulo lamang ng mga pattern. Lumilitaw lamang sila kapag lalabas na ang pagbuo. Sa hindi inaasahan, ito ay talagang may kahulugan. Ito ay mahusay. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga kamao at naging masaya. At sa oras na ito, isang whirlpool ang lumitaw sa kalangitan. Ang pang-akit ay napakalakas na mabilis itong naakit ang lahat at pagkatapos ay sinipsip ang mga ito sa whirlpool. Kabanata 14:20. Nakapagtataka, tila dapat silang lalabas sa lalong madaling panahon. Sa labas ng ilaw na kurtina, ang mga tao mula sa maraming pamilya ay tumingin sa malaking ilaw na asol na ilaw na kurtina ng paisa-isa na may damdamin. Mas tiwala si Jared. Tumagal siya ng ilang hakbang at sinabi ng malakas, lahat, sa oras na ito, maraming mga masters ang malinaw na namatay. Hoy, ito rin ay isang uri ng ehersisyo para sa kanila. Ang mga masters na bumababa ay lahat ng tunay na masters. Nabautismuhan sila ng dugo, at tiyak na makakapunta sila sa hinaharap. Panipi. Hindi alam ni Jared na ang kanyang sariling panganay na anak na lalaki ay patay na. Matapos kumuha ng kanyang gamot, ang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na kumonekta sa kanyang anak ay hindi na nagtatrabaho. Sa makatuwid, hindi niya naramdaman ang pagkamatay ni Cloud. Sa makatuwid, natural na naisip niya na ang ulap ay dapat na buhay ngayon, at dapat na siya ay naghihiganti kay Chet. Oo, ang mga masters na nakaligtas ay tiyak na gumawa ng isang bagay na malaki sa hinaharap. Si Trenton, ang pinuno ng pamilyang Lagorio, ay sumali rin sa isang ngiti. Naniniwala siya na patay na si Jackie, at ang 3 sa kanila ay sasali sa puwersa at tiyak na makukuha nila ang kanilang nais na resulta.
Ang tanging sorpresa ay na tila nagbabantay sila laban sa mga manggugulo ng ibang partido sa kalaunan na yugto, kaya ang kanilang mga tao ay dapat na namatay ng maraming. Gayunpaman, hanggat si Jackie, ang paligsahan ng White Family, kahit na natalo sila ng 3 o 400, hanggat namatay din si Jackie, sapat na iyon. Ang master ng pamilyang Trevino ay tumayo din ng isang ngiti, oo, sinabi ang mga patakaran bago ang laro. Ang bawat tao ay dapat sumunod sa mga patakaran. Kahit na ang pangalawang anak ng Panginoon na si Hunt ay namatay, nakilala rin niya ito, kahit na dapat siyang malungkot. Ngunit, ito rin ang kalooban ng Diyos, makikilala lamang ito ng lahat. Panipi. Tumango si Jared, hoy, okay lang. Napakaraming araw na. Sa simula, dapat itong hindi katanggap-tanggap, at normal na malungkot. Oo, naniniwala ako na pagkatapos ng paglabas ng ilang sandali, tiyak na maraming tao dito, at malulungkot sila, ngunit para sa kanila, alam nila ang mga panganib. Ang emosyonal na bagay na ito ay hindi dapat gawin masyadong seryoso. Panipi. Siyempre, tama ang Master Hunt. Sinabi ni Trenton ng may ngiti, pagkatapos ay tumingin kay Nash, at pagkatapos ay tinanong si Nash, Master White, ang iyong anak ay isang master. Sa pamamagitan ng paraan, ang isa sa iyong 2 anak na lalaki ay napunta sa isang mapanganib na lugar at hindi na bumalik. Halatang patay na siya. Ito ay isang awa na iyon din ang aking apo, at ako rin ay nakabagbag damdamin. Panipi. Sa puntong ito, si Trenton pagkatapos ng isang pagpos, nagpatuloy siya, gayunpaman, kung ang iyong pangalawang anak na si Jackie ay namatay din, natatakot ako na magkakaroon ka ng mas maraming sakit sa akin. Sa oras na iyon, magkakaroon ka lamang ng isang anak na babae, Yul. Panipi. Alam ni Jared na kinasusuklaman ni Trenton si Nash, dahil ang ibang partido ay nagustuhan na i-tap ang kanyang sarili sa likuran at nais na i-flatter ang pamilya ng Pangangaso, siya rin ay nagtabi at tumulong upang sabihin ang isang bagay, oo, sana. Kaso, ang ulo ng puting pamilya ay talagang nakalulungkot, hindi bababa sa mayroon pa rin akong isang anak na lalaki, habang ikaw, talagang wala kang anak. Panipi. Ngumiti si Master Trevino, sinundan din ng kanyang anak na babae na lumahok sa kompetisyon. Diba, paano kung namatay siya sa loob? Natatakot ako na kailangan niyang umuwi at magmadali upang gumawa ng mga talento. Kung hindi, siya talaga ang magiging huli sa kanyang linya. Panipi. Hindi talaga inaasahan ni Nash na ang 3 masters na ito ay hindi inaasahan na sasabihin ang mga nasabing salita sa harap ng lahat. Siya ay may isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakakakita ng hindi magandang mukha ni Nash, ngumiti ulit si Trenton, ano ang mali? Master White, gumawa lang kami ng biro. Ang mga paligsahan ay hindi pa lumabas, natatakot ka ba? Hindi ka maaaring kumuha ng isang biro. Panipi. Si Nash ay sumulyap sa kabilang panig bago sabihin, Trenton, sinabi mo rin, ang mga paligsahan ay hindi pa lumabas, paano mo malalaman na patay na ang aking anak? Ang pagiging epektibo ng labanan ng aking anak ay hindi kasing ganda ng ilang mga masters, at ang kanyang batayang paglilinang ay hindi kasing ganda ng ilang mga masters. Gayunpaman, ang kagubatan sa loob ay kasing laki ng Kobe Mountain. Maaaring hindi niya nakilala ang mga malalakas na tao. Hanggat binibigyang pansin niya, naniniwala ako na makakaligtas siya. Panipi. Tumingin si Nash White sa screen at sinabing, at ang aking anak na babae, lalabas siya. Sa sandaling ito, sa itaas ng ilaw na kortina, biglang maraming tao ang itinapon. Hindi sila binigyan ng pansin at hindi sinasadyang nahulog sa lupa. Ouch! Hindi ko inaasahan na itapon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.